Ilan pong kilalang personalities ang nanguna sa pinakahuling senatorial survey ng Octa Research Group. Base po sa tugon ng MASA third quarter survey, 15 pangalan ang may statistical chance o pwedeng makapasok sa tinatawag pong Magic 12. Numero 1 sa listahan ng magkapatid na sina Erwin at Ben Tulfo. Sumunod po sina dating Senate President Tito Soto, Senador Bongo at dating Senator Ping Lacson. Iba pong re-electionist na sina Senador Bong Revilla, Pia Cayetano, Francis Tolentino, Amy Marcos at si dating Senador Manny Pacquiao ay pasok din. At pasok din po sina Senador Lito Lapid, dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Bato, DILG Secretary Benner Abalos at health advocate na si Doc Willie Ong. Ginawa po ang naturang survey noong August 28 hanggang September 2 na may 1,200 respondents. At kailangan na pong iparehistro ng mga tatakbo sa 2025 elections ang mga gagamitin po nilang internet platform para sa pangangampanya. Ang hindi po susunod dyan ay pwedeng ma-disqualify. Magbabalita, Simon Gualvez. Inilabas ng COMELEC ang guidelines para sa pangangampanya online sa darating na 2025 midterm elections bago ang filing ng Certificate of Candidacy mula October 1 hanggang 8. Base sa COMELEC resolution, kailangang iparehistro ng mga kandidato ang lahat ng kanilang internet-based campaign platform. Kasama riyan ang mga gagamiting official social media account at pages, websites, podcasts at vlogs na dapat maiparehistro hanggang bago mag-December 13 ngayong taon. Alam natin ang 2025 election onwards, labanan ito ng makabagong teknolohiya, labanan ito ng pwedeng foreign intervention or interference sa pamamagitan ng social media. And therefore, we will not just be sitting ducks here. We will fight, we will regulate, and in order to ensure equal opportunity, equal access for all. Dapat ding maideklara ng tama kung gagamit ng artificial intelligence o AI ang kandidato. Bawal naman ng deepfake o pagmanipula sa mukha at boses ng isang personalidad para magpakalat ng maling impormasyon. Actually, inaamin naman natin na napakahirap talagang i-cover ang lahat. Pero at least, sana ma-appreciate ng mga kababayan natin. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ginawa ito ng COMELEC. Doing something to combat yung mga malicious na mga information, fake information, misinformation and disinformations. Bukod sa mga reklamong isasampa sa COMELEC, pwede rin magmotopropyo ang ahensya o sila na mismo maghahain ng kaso pag may nakitang paglabag. Paglilinaw ng COMELEC, walang specific na bilang ng mga social media account na kailangang iparehistro ng kada kandidato. Isang malaking hamon din kasi sa ahensya ang nasa 15 tauhan lamang ng task force na tututok dito. Pinag-aaralan na rin ng COMELEC na mag-hire o magdagdag pa ng mga tauhan para sa Task Force KKK o Katotohanan, Katapatan at Katarungan. Ang lahat naman ng mga kandidatong masasangkot sa paglabag, pagpapaliwanagin at pwedeng makasuhan ng election offense na maaaring magresulta sa kanilang diskwalifikasyon. Muli namang iginiit ng COMELEC sa Kongreso na desidido silang magsagawa ng internet voting sa 2025 para sa mga kababayan natin abroad. Nakakahinayang daw kasi ang bilang ng mga hindi nakakaboto. Noong nakaraang 2022 elections, 600,000 lamang mula sa 1.6 million registered overseas voters o 40.59% ang bumoto. Kaya kahit hindi pa lusot sa Kongreso ang Overseas Electronic Registration and Voting Bill, itutuloy na raw ito ng COMELEC. Sabi pa ni Garcia, makakatipid ang pamahalaan sa internet voting. Kung noong 2022 pumapatak na 758 pesos per head ang budget sa overseas voter, sa internet voting, magiging 74.54 pesos per head na lamang ang budget. Tinitiyak naman doon ng COMELEC na magiging ligtas at may kredibilidad ang pagsasagawa ng internet voting. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH.